firm foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in this excellent word. What more can he say than to you he has said? To you who for refuge to Jesus has fled. Not I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow, for I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. The soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to thy foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never, no, never forsake. Isang mabiyayang umaga pong muli sa inyong lahat, mga magulang ko't kapatid. Welcome po sa prayer covenant ng St. Paul United Methodist Church na atin pong ginagawa mula Lunes hanggang Sabado. At sa umaga pong ito, sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na kasama namin sa ganitong gawain, pagpalain kayo ng ating Panginoon at lalo pang pagtibayin ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. So tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang umaga na kami ay iyong ginising. Binigyan kami ng biyaya ng buhay, kalakasan at bagong pag-asa sa araw na ito. Salamat Panginoon sa panahon na aming ilalaan sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Alam ko po, Panginoon, na sa mga sandaling ito, ang iyong mga anak ay patuloy na umaasa ng pagpapala mula sa iyo. At alam ko po, Panginoon, na higit naming kailangan ang iyong mga salita kaysa sa mga material na bagay na kailangan namin para mabuhay. Dakilang Diyos, tulungan mo at mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin habang pinakikinggan namin ang iyong mga salita at unawaan namin ang tunay na mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Isayas, Kabanatang 4 talatang 1 hanggang 5, na ganito po ang ating mababasa. Talatang 1, aliwinin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwinin niyo sila. Talatang 2, inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Talatang 3, ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kaniyang lalakaran sa ilang. Talatang 4, tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakung daan. Talatang 5, mahahayag ang kalwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito.
pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Sa umaga pong ito, sa mga talatang ating binasa, nais ko pong ilahad sa inyo ang akin pong pagkaunawa sa mga talatang 1 at 2 ng Isayas, kabanatang 4 na po. Mapapansin po natin ang salitang aliwin o comfort. At dito po ay inuutusan tayo ng ating Panginoon na gawin natin ang mga bagay na ito, na sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pagdadalamhati, at sa panahon na tayo ay nagdaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Kinakailangan tayo bilang mga mananampalataya, nararamdaman natin ang sakit na nararamdaman ng ating kapwa. At kung papaano po tayo tinulungan ng ating Panginoon sa pagharap ng iba't ibang problema at pagsubok sa buhay, nais ng Panginoon na ihayag natin, palakasin din natin ang ating kapwa na may pinagdaraanan. Tayo po ang inaasahan ng Panginoon na siyang magpapatuloy ng kaniyang sinimulang gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Alam ko po na lahat tayo ay nagdanas ng kahirapan, maraming pagsubok sa buhay, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Meron po tayong kanya-kanyang kakayahan at meron pong mga kapatiran tayo or ating kapwa na ang hirap makamove on. Kasi naranasan po nila yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila, naranasan nila yung kagalakan ng paglilingkod, pero nang dumating sa kanila yung matinding dagok, mabigat na pagsubok, halos hindi nila ito makayanan. Kaya't ito po bilang mga kapatid sa pananampalataya, dapat maging sensitibo po tayo sa pagdadala ng pagsubok ng ating kapwa. At tayo po ang inaasahan ng Panginoon na magko-comfort o aliwan natin sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Bigyan natin sila ng word of encouragement, iparamdam sa kanila ang pagmamahal at pagmamalasakit para mapapurihan nila ang ating Panginoon. Hindi po sila mapanghihinaan ng loob. Mabubuhay ang kanilang pag-asa, sapagkat alam ko na habang ginagawa natin ito, ang Panginoon ay kasama natin para aliwin ang kaniyang mga anak na sumusunod sa Kaniya. So sa talatang 3 at talatang 4, na ganito po naman ang sinasabi, ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kaniyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Ito po mga pangungusap na ito ay makikita din po natin na isinulat sa Bagong Tipan sa Marcos, kabanatang 1, talatang 3. At sinasabi po dito na ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran. At ang tinutukoy po dito ni Propeta Isayas ay si Juan Bautista. Siya po ang sumisigaw sa ilang na ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Alam po natin na si Juan Bautista ay nauna sa Panginoong Jesus at siya po ay sinugo para ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. At sa kanya pong pangangaral, kanya pong sinasabi sa mga tao, yan po ay makikita natin sa Marcos 1 verse 4, sinabi niya sa mga tao na pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong kasalanan at bautismuhan
sila upang patawarin ng Diyos. So dito po, sa ginawang ito ni Juan Bautista, no, na sinasabi ni Isaias, ano nga po ba ang ibig sabihin ng sigaw na ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh? Kasi yun po ang layunin ni Juan Bautista, na ihahanda niya ang landas na lalakaran ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na dito na gaya ng sinabi sa verse 4 na tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at patagin ang baku-bakong daan. Alam po natin na sa ating buhay bilang mananampalataya, hindi po madali ang ating tahakin, ang ating landasin bilang mga mananampalataya. Dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok at hindi nais ng Panginoon na tayo ay panghinaan ng loob. Sa atin pong mananampalataya, dapat nakahanda po tayong harapin ang mga pagsubok, kahirapan sa ating mga landasin. At alam ko po na kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ito po ay hindi mahirap nating gawin. Magagawa natin ito nakasama ang Panginoon. Dito po sa sinasabi na mangagsisi kayo sa inyong kasalanan. Mangagsisi at talikuran ang inyong pagkasalanan. Kasi sabi nga po, ang nais ng Panginoon ay pagharian tayo sa ating buhay. Pero alam po natin na ang Panginoon ay hindi maaaring maghari sa ating puso o sa ating buhay hanggat meron po tayong dungis sa ating mga puso. Kinakailangan na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at talikdan na po natin yung ating mga gawang hindi kanais-nais o kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. Hindi po maiaalis sa ating mga tao na mag-isip na okay na ito at akala natin laging excuse, no? Tayo sa ating mga dahilan, no? Lagi tayong may dahilan pag gawain ng Panginoon, pag meron iniaatang sa ating mga gawain, meron po lagi tayong dahilan. Pero kung alam ko po na alam mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo, hindi mo yan pwedeng tanggihan. Kaya dito po sa ating pag-aaral, dapat kilalanin natin ang Diyos at dapat nating makita yung mga kabutihang ginagawa niya sa ating buhay. Hindi po natin mababago ang ating buhay kung hindi dahil sa tulong ng ating Panginoon. Kaya ano po ang pwede nating gawin? Ano po ba ang ating magagawa bilang tugon sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? So, buong pananampalatayang angkinin natin ang ginagawa ng Diyos at hayaan mong maghari ang Diyos sa ating buhay. At iyon po ay mangyayari kung lalapit tayo sa Kanya. Aminin natin ang ating kasalanan, pagsisihan, alisin na natin ang lahat ng mga bagay na nagpaparumi sa atin, sa ating mga puso. Marami po tayong mga gawa na hindi kaaya-aya o kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon na inaamala nating okay lang, no? Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay laging nakahandang maunawaan ka. Pero hindi natin nalalaman minsan sa ating mga sarili na ang ginagawa natin ay nasasaktan, nakakasakit na sa kalooban ng ating Panginoon. So, dapat alisin natin yung pagpapakumbaba, yung kayabangan, alam natin na magagawa na natin ang lahat ng bagay porke nandun na tayo sa mataas na level ng ating pamumuhay. Pero tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng yan ay galing sa Panginoon na wala po tayong dapat ipagmalaki sa ating buhay.
Ang sa akin, aminin natin sa Panginoon ang ating mga kahinaan, aminin natin yung mga pagkukulang natin sa Panginoon, pagsisihan natin yan, at tapat nating sabihin sa Kanya na handa nating itakwil ang lahat ng mga bagay na yan na siyang nagpaparumi sa ating puso. So lumapit po tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at anyayahan po natin siya na manahan siya sa ating puso at maghari siya sa ating buhay. At naniniwala po ako na kung ito ay ating magagawa, makakaasa tayo ng pangako ng Panginoon. At habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, patuloy tayong mamumuhay at mararanasan natin ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Alam ko po na kung tayo ay pinagpapala ng Diyos noong mga panahon na tayo ay nagsisimba, nakakaalaala, pero alam ko po na kung tayo'y may ginagawa habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, alam ko po na wala tayong pagsisisihan at makakaasa tayo na yung pangako ng Diyos sa atin ay atin pong makakamtan. So, sa umaga pong ito, yung paalaala sa atin ng Panginoon, hayaan natin na ang Panginoon ang siyang maghari sa ating buhay. Kinakailangan, siya na po ang masusunod sa buhay po natin, hindi po yung ating mga kagustuhan. So, iyon po ang paalala sa atin sa umagang ito na tayo po ay manatili na lumalakad sa landasing itinuturo ng ating Panginoon. At sana po ay maging pagpapala sa atin ang araw na ito sa salita na ating napakinggan. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na kami ay iyong sinamahan sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Alam ko po, Panginoon, na napakarami naming pagkukulang, na minsan hindi po namin nalalaman sa aming mga sarili na nakakasakit kami ng kalooban ng aming kapwa. Minsan hindi po namin nagagawa yung mga bagay na pwede naman namin gawin. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami, O Panginoon, na lagi naming namnamin ang iyong mga salita. Alam ko po, O Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay naririto at meron kang kanya-kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito kung wala ka po sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa panahon ng aming mga kahinaan. At ganun din po, O Panginoon, ipaalaala mo sa amin na kami bilang mananampalataya, meron kaming tungkulin na kami, O Panginoon, ay humayo at ang buhay namin ito ay magliwanag. Kami, Panginoon, ang siyang magpatuloy ng iyong sinimulan dito sa lupa. Na kami, O Panginoon, ay matutong magbahagi nito sa iba. Na dumating ang panahon, Panginoon, na ang buong bansa ay magpupuri at luluwalhatiin ang dakilang mong pangalan. Dakilang Diyos, patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. At hiling ko po, Panginoon, na sa tuwing kami, O Panginoon, ay mag-aaral ng iyong mga salita, patuloy kang mangungusap sa amin. At pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kakayahan na magawa po namin yung mga bagay na pinagagawa mo po sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.